Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin.
Ano ka mo, Nold? Good morning, Jesus! Oo nga, Amen. lakas ng audio. Oo, meron ba Good tayo morning, niyan dyan? Jesus! Ayan. Nold, may keyboard ba tayo dyan? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Morning. Magandang umaga, mga kapatid. Ayan, bless. Ilang tulog na lang. Anniversary Oo nga. na natin, mga kapatid. Ilang tulog na Hallelujah. lang. Anniversary na Oo. Ano bang ano ngayon? December? November pa rin. lang. Kala ko December na. Pagtugtong ng December. Ba't kaya saan tayo masayang-masaya pumunta? ngayon dito sa umaga? Masaya lang sila kasi mga abnormal na Oo. Kahit papano, tumataas. Ganun. Naku, lalong tataas ang sugar nyo mamaya niyan. Oo. Bakit? May excite sila. Ba? Amen. Oo. Thank you, Lord. Ay, wala talaga sa akin. Walang ano? Hiramin na lang yung kay Jen Jen. Ayan. O, Andyan sige, na? mag-pray muna tayo, mga kapatid. Sige, let us pray. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Lord, maraming salamat po sa nakaraan na linggo, kahapon, sa masarap na tulog, at ngayong umaga, panibagong fresh as the morning, sure as the sunrise, ang salita mo na aming pagkain. At kayo po mangunguna sa umagang ito, lahat ng mga kapatiran, nasa bahay man, nagbabiyahe. Salamat po sa pagbabantay sa aming lahat. At yung mga may munting mga sipon, uwo, salamat po. Kayo po ang kagalingan. Ito pong mensahe for today, the 8th letter of the Hebrew alphabet will be revealed the message to all of us. Mangunguna po kayo sa amin. Again, yung mga nagbabiyahe, travel mercy po hanggang sa makarating sila sa kanilang paparoonan. At ito pong nalalapit na 42nd anniversary. Lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. At magkikita-kita lahat ng mga brothers and sisters sa Coffee Family from North, East, West, South. Salamat po, Lord, at ito'y victory, tagumpay for your glory again. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Oo. Wala ako. Ayaw niya talaga. Ayan. Ayan daw. Thank you, Lord. Okay. Announcement muna tayo, mga kapatid. Ilan na tayo ngayon? Naku, mag-1,000 na, no? Amen. Alam na ba? Hindi pa. Hindi pa, basta. Pero maraming humabol kahapon. Oo, kahapon po ay last day na. Oo. Oo, kasi hinihingi talaga na, hanggang ngayon na lang talaga po. Kailangan nating mag-final. Kasi nga, hindi naman po madaling kumuha ng mga pangangailangan natin nga naman pagka sumobra. So, sa lahat po ng mga mag-check-in, 2:00 talaga ang check-in, di ba? Pero pwede po kayo pumunta ng maaga. Kasi kaming mga manggagawa ay maaga po na nandoon. Dahil, Mag-aayos pa. sama kayong mag-ayos, mga kapatid. Masaya yan. As early as mga 10 a.m. siguro. Oo, tama. O tama, Sabado kasi yon. As early as 10 a.m. siguro pwede na tayong nandun, lahat yung mga manggagawa. Dali na lang natin yung lunch natin. Para nandoon na tayong lahat. At sa mga pupunta po ng 3, pagdating niyo po doon, mga kapatid, especially po kung hindi niyo pa hawak yung mga tickets ninyo, pero kayo po ay bayad na, hanapin niyo po muna ang inyong mga workers assigned sa inyong lugar. Tapos, Ganun po yung usapan muna.
para po hindi po tayo magkagulo doon sa Sabay-sabay ng pasok. registration, ang hahanapin niyo po muna ay yung manggagawang assign sa inyo. Kasi po, sa kanila po ninyo ibibigay yung inyong mga tickets, tapos ang worker assign naman po ang siyang pupunta doon sa staff ng Aquamira, papalitan niya lahat ng wrist tag o baller, yung mga tickets na dala-dala ng inyong manggagawa. Tapos yung worker niyo mismo ang mamimigay sa inyo. Meron bang Para po mabilis tayo. news na area para Oo. mas madali? Oo. Tapos po, maglalagay na lang po sila doon ng mga registration table na 4. North, East, West, and South. Ayun, para mabilis daw. Oo. Para po, kung taga-norte kayo, pumunta po kayo doon sa table na nasa north. Ganon, north, east, west, south. Maliwanag po mga kapatid ha. Tapos lahat ng mga workers na assign naman sa mga north, east, west, south ay nandoon din po Sa sa area. mga tables na yon. Yun. May kasama sa registration na isang tao. So, 4 na tables, 4 na registration, pero ang inyong tickets, ang kukuha ay yung assigned workers. Ayan. So, after po kayong bigyan ng assigned workers ng inyong mga at may wrist tag na po kayo, tsaka po pa lang kayo makakapasok. Pagpasok ngayon, again, yung assigned worker, dahil December 2 naman ay nandoon na tayo, alam na rin po nila kung saan ang inyong mga tents, cabanas, and rooms. Oo. Kaya po, at ang gagawin din po natin, magpapaskill po tayo ng mga room number at yung pangalan kung kaninong room yon. Ididikit na lang po doon para po wag nyo nang tatanungin doon sa registration, anong room number po kami? Nakalagay na po yon, ipapaskill na po natin. Sa reception? Sa reception area pa lamang, alam na po nila kung anong room. Bibigyan na rin po natin yung sa lobby, sa Aquamira ng mga room Kopya. number, tsaka yung pangalan. Para po in order po yung ating pagdating doon. Kasi mag-start tayo ng 8. Pinaka-last na siguro is 8:30. So, sa maladalit salita, pwede silang pumasok na maaga. Maaga, pwede. Pwede po kayo as early as 6 a.m. May tao na po doon. Okay. Lalo na yung mga taga-Aquamira din. Ayun. Tapos po, isasara na po natin ngayon din yung pagtanggap ng tents. Last day na po talaga ngayon. Kasi po, halimbawa, may sobrang tent. Pag hindi ko po yun kinancel, babayaran natin kahit na walang tao. So, meron pang natitirang tents na... So, 13 yon, may 5 pang malalaki na tig 30. Ngayon, para po dun sa mga wala pa, last day today, mga kapatid, meron pong isang nag-available na kabana. Tama ba ako, Butch? Maliit, no? Merong isang kabanang maliit na nag-available. So baka po sa mga a-attend, kailangan nyo pa po, ngayon na po yung araw na yon, mga Ilan kapatid. ang laman ng maliit? 6 to 10. 4 to 6. 4 to 6 lang pala. Mali ako. 4 to 6. Pero 500 ba yun? Lalagyan lang naman ng 500. gamit. Pwede na. Kung gamit lang, kaya naman hanggang 10. Oo. Oo. Pero kung kakain po kayo doon, 6 talaga lang. Yan. Oo. Tapos, yun po sa mga mag-occupy po ng rooms na wala pong breakfast, ang suggestion ko po kung kayo walang baon, pagdating niyo po doon, mag-pre-order po kayo ng breakfast doon sa restaurant nila. Para po kinabukasan, di na po kayo maghintay. Kasama na kayong ire-ready yung breakfast po ninyo doon sa may free
breakfast na 2 katao. Alam nyo ba na free-flowing ang coffee nun? Talaga? Oo, nakalagay doon sa binigay sa akin. Balak pa naman namin magdala Sa ng mga may ano lang yun. Saan? Sa mga may free breakfast. Okay. Hindi yun for every all. Hindi po siya Akala para ko. hindi. Sa lahat ng mga may free breakfast po, free-flowing daw po yung kanilang coffee. Lahat na nag-avail ng breakfast. Lahat, oo, tama. Tapos po, sa lahat po ng mga double room, in excess of 4, do not forget to bring your beddings. Ha? Unan, kumot, kama. Kayo po'y magdadala noon, mga kapatid. Ha? Oo, airbed. Di ba? Eh, saan sila, pag di sila nagdala ng kama, saan sila matutulog? Oo. So, kumpleto na rin po ang lahat ng mga rooms. Meron ba dong waterbed? Ako, alam ko kung paano ka magkakaroon ng waterbed. Magpalutang ka na lang sa pool. Ayun, meron kang airbed. Doon mo ilagay yung bed Siguraduhin mo. mo lang na kinabukasan ay lumulutang ka pa ng nasa air, Kasi sa may bed, bawat ha? room meron Baka kayong may lumulutang pool ka na lang nandun, wala nang ano. Doon ka mahiga. Ba? Hindi, wag. Hindi, ano lang, pag Wag. nagpapahinga lang. Wag. Sabi mo kasi airbed, waterbed, yung bed na may air, lagay mo sa water, lulutang. Baka gawin kasi nila yon. Ay, maganda yun. Tapos po, sa lahat ng mga magbabaon, wala pong, walang initan po ng pagkain doon. Wala. Ano lang, barbecue. Wala pong microwave sa loob ng rooms. Ang mga rooms po ay may mga bathtub. Ha? Oh, yes, meron. Tapos po, meron silang initan ng tubig sa loob. May ref din po sila. Wala po silang microwave. Okay. Kaya, Blower, meron bang blower doon? hindi ko na po alam yun. Panigurado, magdala na lang po kayo ng mga blower ninyo o kung ano man po. Plancha. Paplantsahin ko na kayo. Pagka, kanino to? Asan si Jen? Naka-admin ka ba? Ay, sarili mo lang? Ay, hindi kasi makikita lahat. Di bale, okay lang. Ayun po. Everything ready, mga kapatid? Ready. Ready na lahat. So, yung mga gustong umattend ng December 2 na hindi naka-check-in, wala pa pong nagpalista sa akin. Meron ba sa inyo? Wala. So, kung kayo po ay gustong umattend ng December 2 pero hindi po kayo naka-check-in doon, kailangan nyo pong mag-submit ng pangalan. Para hindi na magbabayad kinabukasan. Oo, kasi po pag pumunta po kayo doon, wala po kayo sa list ng mga pupunta doon, pagbabayarin kayo ng entrance for that day. May kumuha na nung kabana. Okay. Ayan. Wala na po tayong kabana na maliit. Ayan. Ang available na lang po natin ay 5 tents na good for 30 katao. Yun. Kasi pag today, wala pa pong kumuha nun, ika-cancel na po natin yung 5 para po hindi natin bayaran. Yun. Tapos po, meron po dong slide. May slide po doon. Medyo mataas siya, kaya hindi ko sinasuggest na yung mga bata ay pabayaan pong mag-isa na mag-slide. Mga kapatid, ha? Bata nyo, cargo nyo. Ganun po, ha? Do not leave your children unattended. Oo, especially po doon sa pool area na merong slide. Meron naman po silang mga doon, pero sa dami natin, bata po ninyo, cargo po ninyo, mga kapatid, ha? Pantayan ng mga bata. Yan. Sa lahat ng mga nagtatanong, meron po doong grilling area. Malaki yung grilling area nila. Parang ang isang lote yun no? Dala po kayo ng sarili po ninyo sigurong uling. Yan. Pero may grilling area po doon. Malaki po, mga kapatid.
Sa lahat po ng mga a-attend ng first day sa ating Acoustic Afterglow, magdala po kayo ng pang-exchange gift ninyo. 200 pesos pataas Okay. and up. Eh, yung mga Up, address, wala na? Wala. Wala na daw exchange Sa gift. December 3, wala na. Ano, gift giving Medyo na lang. masyado tayong madami. Oo. 1,000, mahirapan po tayo sa exchange gift noon. Oo, kaya ang exchange gift lang natin ay doon sa first day. Ados. Acrostic Acoustic Afterglow. Afterglow. Ayan. Yan. Oh, pag pinagpala tayo, meron tayong mga Ay. chung 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 ganon, no, 'di ba? Calling calling friendship no. Hindi. The Lord has provided. Maganda po at kahapon, maraming humabol. Thank you, Lord, naman po at humabol ng mga kapatiran. Kasi nakakalungkot naman po yun, 42nd year anniversary natin. Alam niyo po, ang anniversary ay hindi lang sineselebrate ito para lang na, wala lang para magkasayahan lang. Ito po'y pag-alala natin sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. For 42 years, Amen. Eh, Kaya nga yung ating sinusustain tayo ng pangwalong letter, ang het. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Chesed. Hesed. It is the loving kindness of God. Oo. Yan yung ating word for today sa ikawalong letra ng Hebrew, no? Het. Hindi pa. Ay, marami pa tayong di ba? Wala na pong mga tanong ba? Baka may mga question pa po kayo Amen. para sa ating December 2. Amen. Wala na. Sige. Ang buffet nga po, Uy, meron pa pala. marami na po ang nag-avail ng buffet nila. 450 pesos po. Doon sa mga ayaw na po nilang magbaon, humabol din po kayo ngayong araw na to, mga kapatid. Doon sa mga gustong mag-buffet. Wala na kayong bibit-bitin kasi, yon. Lunch yun. Siguro may ticket na ibibigay yung sa buffet nila. Basta nakalista po kay Brother Butch, pakipadala na lang po kay Brother Butch. O magpalista po kayo kay Brother Butch para doon sa mga gustong mag-avail ng kanilang managed buffet. For December 3 po ito, ha? Hindi po ito December 2, December 3. December 3. Ayan. Amen. Yung ating yung word for the week. Ang atin pong memory verse. Memory verse. Of the week ay Psalm 16 verse 5. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. Ayan, So, yung muna, yung sa ating 57 hanggang 64. Meron ng? Ay, may Christmas countdown pala tayo. Oh. We only have 28 days before Christmas. Ayan. 28 days na lamang po. Thank you, Lord. Alam nyo, mga kapatid, meron na po tayong nakaschedule na share a home. Meron ba? Yes, meron. Kasi alam mo na, natuwa rin nga ako at nagulat ako. Nagulat din ako at may bubong ako ngayon. Meron akong ceiling ngayon, Thank you, Lord. Oo. Kaya lang hati-hati ata ang mga workers, Beb. Ano ba? Yung share a home, hati-hati mga workers, baka magkasabay-sabay. Actually, yung dalawang share a home na naka-schedule, Christmas party ng prayer group nila. So per prayer group pala. Okay, Oo. okay. So kung Ngayon, sino yung naka-assign. Oo, dun sa isa, puro senior citizen ng ating isasama. Kasi Christmas party yon ng mga senior citizen. Anong araw yan? December 5. Imbitado ba ang lahat ng senior o sa isang area lang? Hindi, sa isang area lang. Prayer okay. group lang ito. Prayer group, okay. Oo. Yung mga senior na SOF.
lahat yung senior. Lahat sila naging senior na. Ah, Oo. yung senyorita. Yung isa din, December 11 naman ay APG. APG Monteverde. Wala ba tayong iimbitahin, yung senyoritas? Dalhin natin sa isang area? So, yun po mga kapatid, dalawa pa lang naman po, ano? Pwede pa po yan, mga kapatid, yung mga may gusto lang po na, share a home. Kasi parang naging tradisyon na rin nila yung taon-taon, pumupunta ang mga manggagawa sa kanila. So, paunahan na lang po ng schedule din ng share a home. Hanggang Metro Manila lang po na kami. Ha? Metro Manila. No, pwede rin naman, tignan natin kung, tignan natin yun sa probinsya. Pwede rin naman. Amen, Huwag lang no? sobrang layo. Mga malalapit, kalapit probinsya lang. Ayan. So mga kapatid, from Baguio, Pangasinan, La Union, Bulacan, San Pablo, Batangas, sa lahat ng mga kapatiran natin. See you on Saturday and Sunday! Yay! Wala pong magga-gown. Pwede po kayong mag-long dress. Why not? Chalk not, di ba? Wag lang kayong mag-heels. Oo. Pwede yung mga long dress na bulaklakin. Pwede yan. Ako maglo-long dress ako ng bulaklakin. Meron ba tayong papremyo sa pinakamagandang attire? Kung gusto mo, pwede. Ano to, individual tsaka family? Ikaw. Ba? So, meron tayo Madaming bale. Oo, yung... Kasi alam niyo kung ba't kailangang bigyan ni pastor ng ng regalo, yung may pinakamaganda, kasi nag-effort. Di ba meron tayong figure watch? Figure watch? Oo, ewan ko kung may sumali. Ano daw, panoorin mo daw mga figure na lang nila. Hindi, yung pinakamagandang yung naging healthy at... Tinan mo, tumayo si Tata Fred. yun. Watch mo daw ang figure niya. Hindi na umihinga. Kasi ganito. Kung basta magbibihis tayo, tapos siguro merong husband and wife, merong family, may individual. May senior, may hindi senior. Basta lahat yun. Tapos, siguro pipili kung may napili kayo, tapos tatawagin natin, tapos palakpak. Ayan na natin. Oo. Excited ka na no? Oo. Tsaka merong mga regalo yung 80 pataas. Hindi, totoo. Oo, kasi iilan na lang yun pero nandiyan pa rin. Meron tayong 90, 89. Lahat yun. 90? Hindi, meron ba atang susobra sa 90 80 na lang. 80. Hindi baling madami. Madami tayong Oo. Yung mga 80 pataas daw. Yan. Oo, may regalo. Yung mga 80 pataas. Tandaan nyo. Oo nga naman, biro mo, 80 years old. Oo, pero nandiyan pa. Amen. Yan. Ay, ano yun? Sige, ang dami niyan. Nako. Kalma na. 80 pataas at yung costume. Yung magandang family. Wag kagad wag munang magsuswimming kagad, titignan nyo. Halimbawa, alam nyo, pag importante sa inyo ang isang okasyon, pinaghahandaan mo talaga yon. Ang marami dyan, alam ko si Sister Nene Alaba, buong angkan, abutin nyo ng mga 20. Yung kanyang pamilya, 20 mahigit. Ang dami no? Si Nanay Nene, 89. Oo. Ang gagawin siguro ng mga mga workers, pag may naspatan kayo, picturean nyo. Siguro si Nanay Aning, diba? 90. Tapos ipa-flash ngayon natin yung mga nakita ninyo talaga na nag-costume. Picture. Tapos ipa-flash ngayon natin. Nanay Aning, ang dami niyan. Baka mga 50 yan. Yung mga angka, no? Oo. Sino pa ba marami na mga may edad na alam nyo? Tapos biglang makikita mo lahat sila
merong yung kanilang attire, Ganda siguro nun. Oo. Oo. Ayan. At unang-una nagpapasalamat nga po pala kaming lahat sa mga kapatiran natin na walang sawa po yung pag-support sa ating mga events, sa gawain. Yung mga taga-abroad, yung mga from abroad, thank you Lord po. Alam nyo, si Lord po lagi ang nagbabalik sa inyo neto ng inyong mga support sa gawain natin. At sa ngayon pong darating na marami po kayong mga mapapasaya. At meron din po kayong mga napasayang pamilya na Amen. kaya po sila makakapunta ay dahil po sa inyo pong mga binigay. Ayan. Kaya salamat sa Diyos po sa mga Meron kapatiran pa, natin na yun. pag ikaw ay 42 years old na, birthday mo, may regalo. Pagka birthday mo mismo ng December 2 or 3, tapos 42 years old ka that day, may regalo ka. Okay. O yung na lang, yung buwan, 42 Hindi na, years. okay na yun. Ha? Okay yun. December 2 or 3, birthday mo, tas 42 years old ka, may premyo ka. Oh. Birth certificate, hindi na. Wala namang magsisinungaling na mga Kristiyano eh. Hoy, sinulat nyo ba yung ating mga papremyo? Baka hindi sinulat. Minister Ali. Ay, di. Ang dami nun. Oo nga naman. Oo. Re-reviewin nga naman pala lang nila yan. Dahil kasi ikaw ang magre-regalo dun sa mga napili kita eh. Ayan. Kaya yung mga nagdadalawang isip, aba, today is your last day to decide, mga kapatid. Meron ba yung parade, yung mga family na... Pero kung ako sa inyo, Ay, huwag nako, na kayong ganda niyan. magpatumpik-tumpik pa. At, May parade dyan. Parade, nako. Tan-tararan-tan-tan. alam nyo, yun lang magkita-kita tayo. Sobrang ligaya na po nun. Wala ka nang hihingin pa na after Isipin mo, that. the family of Kwan. Tan-taran-tandan. Tapos nakakos yun. The family of Kwan. Ayan, Oo. Ang ganda niyan. Thank you, Lord. Okay. Okay na po tayo, mga kapatid. Basta alam ko, ready na ang lahat. Wag po kayong mag-alala at hindi naman kayong magugutom. Kasi marami ring mga kapatiran, alam ko, magbabaon ng sobra yan. Para meron pa rin silang maibigay dun sa mga iba na... Pero wala naman pupunta dyan na walang baon. Taga-comfy, takot magutom ang mga taga-comfy eh. Kaya nagbabaon ng sobra-sobra. Meron kaya magbabaon ng isang lechon? Ano kaya, May corkage, mura lang. Pero Meron naman po, pag doon ka umorder, wala nang corkage. Isang buong lechon. Kayang-kaya ng mga workers yun. Share. Hindi naman po required na ang isuot po ninyo ay yung anniversary t-shirt natin. Oo, hindi required. Pwede rin po kayong magsuot ng sariling attire po ninyo. Oo. Yan pong mga t-shirt ay souvenir ng ating anniversary. Abangan- Pwede yung suot, tas mamaya magpalit kayo, di ba? Gusto abangan nyo ninyo. yung susuot ng the pastors. Kanya-kanyang yan. Nako, abangan ninyo. Nalagay ko, baka manalo dyan si Pastor Fred Sa akin tansya lang. Kasi meron siyang ano ba tawag daw? Fashion designer. Alam mo kung sino? Sino? Sister Nilda. Nako, yung mga anak natin yan, nakabihis din, Naku, saya niyan. Oo. Si Okay. Brother Minister Ernie, kaya ano kaya isusuot niyan? Iniisip ko lang kung ano isusuot. Sando. Ano kaya, Okay. Naku, ganda niyan. Thank you, Lord. Okay. Dako na po tayo. Bawal sa atin ng lechon, pastor. Sino yan? Sabi ni Sister Vicky. Hindi, lang, kapra-kapraso lang. Hindi, ayaw nyo, sige. Basta pagka nag-share-share yung patriarchs, 20 sila, tapos tigpa 500, 10,000, yung sobra, sagot na namin ni Pastor Fred. Pastor, okay lang tayo. Kahit tenga lang sa atin. Kasi alam mo, patriarchs, tigpa 500, 20, 10,000. Parang 15 or 16 yung pinakamalaki.
Ayos ba yan, Pastor Fred? Tig 3,000 tayo? Hindi mapalagay si Tata Fred. O hindi, sama na natin si Pastor Rapi, si Pastor Romy, mas malaki Lahat ng, dagdag. lahat ng bawal ang baboy, no? Yun ang talaga sinama mo, no? Mahal kasi ang baka. Okay na tayo mga kapatid. Basta Nabusog na tayo? Nabusog na? excited na lahat sa ating nalalapit na anniversary. Prepare mga kapatid, ha? Thank you, Amen. Lord. Okay, dako na po tayo ngayon sa ating lesson for today. Yan. Yung lesson for today, babasahin ko. It is the 8th letter of the Hebrew alphabet, Het. At bago ko basahin itong Het, aawitin muna namin. Ibig sabihin kasi niyan, Chesed, Hesed. Ayan. Awitin namin, ha? Kasi 42 years. Tingnan niyo ang pag-ibig ni Lord sa ating lahat. Hesed, the loving kindness of the Lord. Hesed, the true and eternal God. Hesed, the covenant-keeping God, wonderful Savior of my soul. Sister Ria. Hesed, The loving kindness of the Lord has said, the true and eternal God has said, the covenant-keeping God, wonderful Savior of my soul. He never changed. He's concerned with every little things you do. He never fails. He's concerned with every little things you do. Thou art worthy, O Lord of grace and glory. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, O Lord of praise and glory. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord. Sintaas ng sugar ni Bong yung yung key ni Brother Arnold. Oo. Thank you, Lord. Pero pag kinanta ni Brother Bong yan, pareho kami ng pitch eh. O, basahin ko na yung ating message. Het, 8th letter of Hebrew alphabet, meaning the loving kindness of God. Basahin ko sa 57 hanggang 64. You are my portion, O Lord. I have said that I would keep your words. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. I do about my ways and turn my feet to your testimonies. I made haste and did not delay to keep your commandments. The cords of the wicked have bound me, but I have not forgotten your law. At midnight I will rise to give thanks to you because of your righteous judgment. I am a companion of all who fear you and of those who keep your precepts. The earth, O Lord, is full of your mercy. Teach me your statutes. The message of the Lord. Thank you, Lord. Again, lahat ng papuri, parangal, sa iyo po lamang. Manguna po kayo sa amin. A fullness of anointing be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ikaw na. Ayan, thank you, Lord.
Akin po yung verses 57 and 58. Okay ba? 57 and 58. At ito po ay may kanta rin tayo dito. Uy, gustong-gusto ko yan. Oo. Sige nga. Kagabi nga eh. Kagabi pa kinakanta Grabe yung ito. lyrics, yung Sabi po sa message. 57 and 58, You are my portion, O Lord. I have said that I would keep your words. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. Ayan. May awitin po tayo dyan. God is my portion indeed. He is my one and only one. God is my portion indeed. I belong to Him. Bababaan natin. Amen. God is my portion indeed. He is my one and only one. God is my portion indeed. I belong to Him. I hear His voice speaks to me. You are mine alone. I see His face, now I know He is my Lord. God, La 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 la. I belong to Him. I hear His voice speaks to me. You are mine alone. I see His face, now I know He is my Lord. La la. Alam mo, walang katapusan to. Walang katapusan. Parang nakikita natin ng mami sa morning devotion, ano? Oo, lumalakad siya, tapos biglang ibibigay yung mic. Kung sino mabigyan, di ba? Yan. Naalala niyo yan? Oo. Okay. Ang tanong ko po, what brings you joy? Louie? Ang katanungan, tanungin nga po natin sa sarili natin yon. What brings me joy? Si Bong, family. Yeah. Kuya Ernie, what brings you joy? Aside from that, generic na ba? Ang totoo nun, tinanong ko rin sa sarili ko yon. What brings me joy? Cliche ang sagot, pero pag tinignan mo, yun talaga eh. Doing the will of God. Okay. Aside from that, family. Si Sally kaya, what brings you joy? Mga apo mo. Yan. Si Minister Ali kaya, aside from doing the will of God, what brings you joy? Paggising, walang masakit. Tama. Pwede, tama. Oo. Beng, ikaw, what brings you joy? Family and good health. Si Kap Mondo kaya, Mga apo. Kay Minister Ed daw, wife daw. Kay Pastor Romy kaya, Apo. Prayer meeting. ano po? Bagong mga prayer meetings. Yung personal po, what brings you joy? Mga Yun ang apo, po. oo mga apo talaga. Sister Virgie, si Felicity, apo nga din talaga, oo. Alam nyo, tayo po kasing lahat ay creatures of desire. Lahat po tayo, we all want something. 'Di ba gusto natin ng friendship, 'di ba? Gusto natin ng maging masaya, ayaw mo nang maging malungkot. Minsan gusto mo yung mga anak mo nakikinig sa'yo, 'di ba? Minsan gusto natin na magbakasyon, 'di ba? To get away from the rush of life. Yan. Marami po tayong mga gusto. Lahat kasi tayo, lahat po ng tao ay nagsisik ng happiness.
Ako tatanungin mo, what brings me joy? Me? Yeah. Pag tinawag ko yung mga minister tsaka yung kanilang pastor's wife, alam ko yung ngiti nila hanggang dito lagi. So, Ayan. lahat po tayo, nagsisik tayo ng joy. Oo, wala naman taong walang ganon. Ang question po is, where are you seeking that joy? Saan mo hinahanap yung joy na yon and well-being? Ito po kasing part ng Psalm 119 na to, na binasa po natin, speaks about your joy and well-being ng mga tao. Gusto natin lahat yung, ano ba sa Tagalog ang well-being? Yung the totality of you na everything is Okay, pleasant and oo, okay. oo. So, lahat tayo meron yan, walang tanong doon. Ang pinakatanong po kasi dito, saan mo hinahanap ang joy mo and well-being mo? Saan? Kasi, merong mga tao na sinasabi nila sa Word of God. Pero alam niyo po ba na merong mga tao na pag nagbabasa ng Word of God, sabi nila na di-discourage sila? Huh? Oo, kasi hindi siya pwedeng maging sagot lahat. Okay. Para kagaya nung yung ano natin kahapon, yung pinag-aralan, those who fear you will be glad when they see me. Because? Only those who fear you. So parang kagaya rin nito, yung pinag-uusapan natin, di ba sabi, where are you seeking your joy from? Sabi nung iba, Word of God. So parang hindi siya pwedeng maging generic. Kasi sabi nga nila, pag nagbabasa, alam niyo po kung ba't nade-discourage sila kapag ka nagbabasa ng Word of God? Bakit? Kasi nakikita nila yung mga ginagawa nila, nakikita nila yung kasalanan nila, iba hindi nila maintindihan, yung iba hindi nila maabot yung ganyang estado, kaya parang lalo silang nade-discourage imbis na ma-encourage. So, iba-iba po mga kapatid, no? Pero ito pong pinag-aaralan natin na to, Psalm 119, ang sinasabi po dito, when you study the Word of God and you read the Word of God, you meet God. Okay. Kaya siya nagiging source of joy and well-being ng mga taong nagbabasa sa Kanya. Kasi yun ang nagbibigay sa'yo ng, dun mo hanapin, sabi rito. Pero yun nga, nakakatuwa rin talaga yung availability ng joy na yan and well-being ng mga Christians na alam mo kung saan agad. Marami kasing mga tao po ngayon, kaya nga maraming laman ng mga karaoke bars, yung mga bar, 'di ba? Maraming laman ng mga sinihan. Wala namang masama po doon, pero Sa bar, masama. oo, ibig sabihin sa sine, manonood ng sine, ganon. Kaya maraming tao 'yan kasi naghahanap ng joy and well-being nila. In the wrong places nga lang. Ayun. Kaya po, isa yun sa mga kailangan nating ipagpasalamat ng mga Kristiyano kasi yung availability of that source of joy and well-being nating mga Kristiyano ay available siya kahit saan. Babasahin mo lang ang salita ng Diyos, mamimit mo mismo God Himself, you will meet God Himself sa Kanyang mga salita because God and His Word ay iisa. Ngayon, napakaganda rin po na ang pinaka-ultimate source of your joy and well-being is God Himself. Amen. Kasi when you have God, you have everything. Yung availability nung source na yan, may unlimited source yung joy and well-being ng mga Kristiyano kapag si Lord yon. So, pag sinabi mo kasing well-being, it speaks about your stability. Napaka-importante po niyang stability sa well-being mo kasi dyan yung bumabalanse. Kaya maraming mga depress, maraming mga malungkot, maraming mga sambako lang mukha, ganon. Yan po ay mga taong walang stability. Kasi kung meron ka, hindi ka dapat ganon. Diba? Babalik ulit tayo sa sinabi kay Cain na why that scowl in your face if you have done the right thing, you would be smiling.
Oo, masaya ka dapat. Ngayon, bakit mahalaga po na alam natin na ang Diyos ang source, ultimate source ng ating joy and stability? Dahil po, yung joy po na yon at yung stability natin o yung well-being po natin will be the one to push you to obedience. Kaya sabi niya, no? Thou art my portion. I have said that I would keep your words. Ayun. Oo. So, kapag ka ikaw ay joyful at yung well-being mo ay maganda, stable ka, yung stability mo na nanggagaling sa Diyos ay nasa iyo, yun po ang nagtutulak sa iyo para ikaw ay sumunod sa Diyos. Yeah, there is an appropriate resolution. Pansinin ninyo, hindi ba yung mga taong pasaway, yun yung mga taong hindi stable ang relationship kay Lord? Nagpa siya yung appropriate. Tama ka. Oo. Amen. So, pag-usapan natin yung muna, yung sabi niya, the Lord is my portion. Yung word po na portion, ang roots po ng portion na ito na word sa Bible ay nanggaling sa mga Levites. Oo, sa mga Levita talaga, sa mga Levitical priesthood. Noon po kasi yung household ni Levi, alam naman po natin ito, ay talaga pong nakaset apart from the nation of Israel. Sinet apart po talaga yan para po maglingkod sa templo. Amen. Kaya po yung sinabi na ang portion ng mga Levites ay ang Diyos because they were not given land. Inheritance nila si Lord. Oo, no portion of the real estate na, di ba noon si Joshua, parti-parti na nila nung nasakop na. Pinarti-parte. Ang mga Levites po, walang portion of the real estate na nagfo-flow with milk and honey na pinangako, hindi ba? So instead, di ba, sa iba, ay, walang land. Ay, walang inheritance. Instead, ang mga Levites po, God Himself was to be their heir. Yeah. Mana. Infinite possession. Oo. Amen. Ngayon, sa mga Levita, ang land po is represented by the blessing and prosperity of God's favor. Kaya, amen. ang mga Levita noon ay favored by God. Today, yung mga Hanggang tayo, ngayon, mga ganun pa rin naglilingkod yun. kay Lord. Hindi lang lahat ng naglilingkod kay Lord. Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, tayo po ay kabilang sa royal priesthood of God. Exodus 19:6, 1 Peter 2:9, Isaiah 61:6. Hindi ba? Tayo po ay sinet apart na. Hindi lang po ito mga manggagawa. Lahat po ng mga nakakilala kay Kristo. Kasi sinet apart ka na eh. Sa amin lang, set apart from the world na, tapos set apart pa to serve the Lord. Pero yung mga kapatiran po natin na nagtatrabaho pa rin, sabi, hindi kami na set apart kasi nagtatrabaho pa rin kami. No, you are set apart from the world. Hindi ka nakabilang doon. So, sinet apart ka na rin ng Diyos. Yun yung Christians na regenerated Oo. and empowered by the Holy Spirit so that they are doing the will of God. They're Oo. regenerated, Not only evangelize. Amen. So, yung mga Levites po, ay ang treasure po nila ay ang Diyos. Wala po silang, alam niyo po kung nung ibig sabihin po no na God is their portion? Ibig sabihin po nito, noong mga panahon na yun they could not aspire to build homes or expand their wealth. Kaya po, ang Daddy Bart, nung nabubuhay pa, ang sabi niya, walang manggagawang magtatrabaho. Pag tinignan niyo po ang kanyang reason, tama nga naman. Sabi niya kasi sinet apart ka para maglingkod sa templo. Ngayon, kung ikaw ay nagbi-business, nagtitinda, nagtatrabaho. Kasi may karanasan ng mga mamit daddy. Oo. Doon sa likod ng kotse, pagkatapos nilang mag-preach, meron silang mga shingaling, kropek, at kung ano. Meron Sabi din niya mga parang, worker na ganun. parang hindi, Dati. oo, sabi niya Si parang Ernie ata, hindi, shingaling ata yung dala-dala sabi ng niya. daddy nung parang hindi maganda. Oo, naalala mo yun. Oo, sabi niya parang hindi maganda
Kasi parang lingkod ka ng Panginoon, tapos after mong mag-preach, sabi niya, nagbibenta daw siya ng kung ano-ano. Oo. So, Siyempre, hindi pa, pero yung ni-reveal na nga ni Lord na nagkaroon ng mga covenant members, tapos yung mga supporters. Oo. At ito na nga, ngayong 42 years na tayo. Naalala lang natin, Oo. Oo. So, ibig sabihin nung God is their portion, they had no means of establishing economic stability, especially that time, yung mga Levites. Instead po, their well-being was to be found in God alone. Amen. Supported by God. Kay Lord lang talaga. Favor of God. Oo, Amen. oo. So, ang sinasabi po ng psalmist dito, God is His portion, His treasure, and God is His well-being. Amen. Oo, wala talaga, no? Ngayon, dito po, hindi lamang niya sinabi na God is my portion. Pinipaint din po niya ang picture dito na, sabi ko nga sa inyo kanina, yung joy na yon, kailangan hanapin po natin ang joy natin kay Lord. Kasi, saan yung if you will not serve the Lord with gladness, He will let you serve the enemy? Deuteronomy. Opo. Napaka-importante kasi niyan na maging joyful. Kaya nga, di ba pag kami nakikita tayo, huy, nangyari sa'yo, wala ka na naman sa hulog. Kasi, supposed to be, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, nakikita mo, oo, kasi kung ang Diyos ang source of your joy, where is your joy? No more? Si Lord available palagi eh. So, kaya nga Kaya nga sabi, di ba? wag tayong yung lulugo-lugo. Tapos, alam niyo yung mga tao, hindi mo alam kung paano mo siya i-approach. Kasi parang minsan masaya siya. Minsan naman, hindi ko naman po sinabi na lahat ng oras ay humahalakak kayo. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Pero if God is really the source of your joy, bakit nawawala? Si Lord din naman nawawala. Ikaw yung nawawala. So, importante po na we serve the Lord joyfully because yung joy po na yun ang nagpa-fuel ng obedience natin. Pagka po sinimplify po natin yon, ang ibig sabihin nito, pag hindi ka masaya, hindi ka rin masunurin. Again, sabi ni Lord kay Cain, if you have done the right thing, you would be smiling. I'm sorry po, pero parang hindi po ako nagja-judge na wala na bang na hindi tatawa. Hindi po, ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos, ang source of your joy, si Lord available every time. Kung siya ang source of your joy, ba't walang joy? Tapos, pag hindi ka joyful, walang mag-flame ng iyong obedience. Kasi yun yung pagka masaya ka, parang punta ka dito, okay. Di ba? Magaang ang lahat. Kasi masaya. Kaya pagka lulugo-lugo ka, talagang hindi ka susunod. Ano? Pupunta na, ako na naman ang pupunta dyan. Para bang, wag ganun, oo. Alam niyo ba sa opisina, nakakaanong kasama yung ganyan? Gusto mo bang ikaw ang magiging dahilan kaya ang lahat ng mga kasamahan mo ay nagrereklamo sa Diyos? Or ikaw ang maging dahilan na nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa iyo? Sabi nga, di ba yung those who fear you will be glad when they see me. Because Ayun. I have hope in your Ang word. ganda nun. Oo. Those who fear you will be glad when they see me. Because I have hope Because in I your have hope word. in your word. Amen. So kapag ikaw ba ay nakita ng mga tao, are they glad when they see you? Source of encouragement supposed to be. Oo. Source of encouragement. Bakit minsan nagiging source of discouragement ka? Yun, tama yun, Lord. Yesterday, Kaya di ka ba, nagiging nakita natin source. siya, si Brother Al. Di ba, tuwan-tuwa tayo kasi na-opera, tapos yung isa o-operahan, nagkasakit pero nandun. Tapos si Sister Aida, cancer-free. Kaya yung source nung joy natin, dahil kasi for 22 years pala, dala-dala niya na yung kanyang cancer. Hindi naman cancer, mga bukol-bukol.
Ang Hindi, sa- CA nga yun. CA ba talaga? Ah. Oo. So, sabi nga niya, silent nga lang siya. Dito nga, may silent in prayer nandito. So, yun. Naging encouragement yesterday. Tsaka yung may nagpatotoo, no? Ano pa lang siya, hindi makasakay-sakay muna, na-stuck siya dito. Kwento mo nga, yung naging source ng encouragement natin, ano? Oo, si Oo. Jeric. Oo, Oo. nagpe-pray kay Lord. Oo. Ano Pero to? Nakakatuwa nga Oo. Kasi makita mo yung growth niya doon sa sharing niya. No? 4 na buwan na siyang hindi nakakasakay. Oo. Pero yung 4 na buwan yung lagi siyang kasama sa gawain. Oo, dati daw, para daw yung kanta ni Bruno Mars, Talking to the Moon. Pero ngayon alam na niya kung sino kakausapin niya. Oo, yung every step may gabay, every step yung favor ni Lord doon sa kakausapin, sa pagpapasahan ng medical, yung kakausapin sa ibang bansa, yung i-email sa ganito. Yun yung God is my portion. Yung word na yun na God is my portion, ina-animate ka nito na sa lahat ng kilos mo, kay Lord ka. Yun yung nagtutulak sa iyo Bakit ka mo? Kasi wala ka namang ibang inaasahan. Ayun ang sabi nga niya Oo. Parang sa tingin niya wala na pero parang talagang cry out na kay Lord in prayer. Tapos nagulat siya pa isa-isa lang, step by step hanggang sa finally in-email na okay na siya. Ando na lahat yung kanyang mga papers. Nakakatuwa. So, those who fear you, ito yung mga godly by God's grace na will see me and they will be glad because I have hope in your word. Ayun. Oo. So sabi niya, may second verse na ako, I promise to keep your words. Mga kapatid, only those who are satisfied in Christ, in God, sila lamang makakapagsabi nito na I promise to keep your words. Tama. Yung satisfied lamang kay Lord ang makakasabi nito. Kasi kapag ka-satisfied yung heart mo, walang ibang gustong gawin ito kung hindi sumunod kay Lord. Yun na yung kanyang resolution. I have said, sabi niya, that I would keep thy words. Oo. So ito yung kanyang, after the infinite possession, which is God Himself, then there must be a resolution. Nandito yung kanyang validity ng kanyang claim. Oo. Amen. Tapos, ang sabi sa verse 58, I entreat. Ay, ito, ganda niya. Oo. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng entreat? I beseech. I plead. Yun, ang ibig sabihin ganda niya. niya. I entreat your favor, ang sabi niya rito. Alam niyo ba na pwede niyo pong i-plead yung grace ng Diyos na ma-extend palagi sa iyo? Kasi yun yung pangako niya Tapos, ang pinakamaganda dito, mga kapatid, ang Diyos will act according to His word. The Lord always act according to His word. Oh, ang sabi nga ng mga mangaral, this is the heartily sought. Heartily sought. Kasi di ba, I entreated your favor with my whole heart. Heart, oo. Oo. Sabi rito mga kapatid, plead to God. You beseech God's favor. Plead for God's favor. Kasi yung grace ng Diyos, ipinangako niya sa atin. Lahat ng sinabi niya sa salita niya, you can plead to Him na ibigay sa iyo. Kasi God acts according to His word. Sa Romans 4:21, di ba? What He promises, He does. Amen. Oo. Ang galing nga What He promises, He does. Kaya kung ano ang pinangako niya, gagawin niya. Kaya nga lagi natin sinasabi, kapag ang hinihingi mo ay ayon sa kanyang salita, sigurado yun. Sigurado po yun, mga kapatid. So, ngayon pong buong linggo na to, pagka po ni-review natin yung prayer life natin nitong raang linggo, ang prayer po ba natin kay Lord is marked by earnestness? Yun. Yung marubdob ba talaga? Heartily sought. Yung sinasabi ni Pastor na panalangin. So,
cling to the Word of God because God answers your prayers according to what He promised. May mga kaduktong pa. Ay, ikaw na. Mag-break muna tayo. Hindi, 23 na eh. Kaya ba? Kaya, sige. So, heartily sought. Ano bang ibig sabihin yung earnest? Heartily sought? Oo, ang question yata dyan sa heartily sought, are you still captivated by God when you seek Him? Ang ibig nga sabihin ng parang... Heartily sought yes, kasi. deal with God earnestly. Oo. Ayan. Yung sabi dito, tignan mo ha, be merciful. Tuloy ko na dito sa hanggang 60 o yun lang 58. Tomorrow na yung 60? Kahit ano. Okay. Tuloy na natin. 58 hanggang 60. Yung heartily sought. I entreated your favor with my whole heart. So, we deal with God earnestly. Ito, be merciful to me according to your word. Parang humihingi siya ng ng awa. Tignan niyo yung susunod. Though about my ways, so meron siyang mga nagagawa, Though about my ways, and turned my feet to your testimonies. I made haste and do not delay. I did not delay to keep your commandments. Napakayaman nito. Okay, so pag tayo nag-seek kay Lord earnestly, heartily, wholehearted, there is a sense of be merciful to me. Meron sense ng restoring or be reconciled. Kasi yung meron kang nagawang ways na in opposition to the will of God, ngayong kay Lord na tayo, the conviction of the Holy Spirit is so strong. Kaya be merciful to me, then restore, be reconciled. Yun yung ibig niya sabihin doon. So heartily, hinahanap natin si Lord, entreated with your favor. Sabi doon, be merciful to me. If, lately ba, meron ba kayong mga personal experience na kinorek ka ni Lord na, napatawad ka ni Lord, go back, restore muli, kasi baka meron kang nakasakit ka ng damdamin sa iyong pananalita o meron kang nagawa na nagdulot ng hindi mo naman sinasadya ng pilat sa mga nakakasalamuha mo. Di ba bago ka mag-retire, nasa isip mo yun? O dili kaya, ang karanasan natin, di ba, minsan hindi mo mapagbigyan ng isang beses, parang naging may lamat na kayo. Halimbawa, sa mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak, ganito, o mga mapahindian mo lang minsan, parang naiba na yung damdamin sa'yo. But in spite of that, ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para magkaroon ng restoration and reconciliation. So there is a sense na be merciful to me, though my ways. Kasi hindi mo nakakayanin, di ba? Na hindi nyo pa masyado. Pero gunitain nyo. Di ba? Minsan bigla ka nilang babawi kinabukasan. Magugulat yung mga nakakasalamuha mo. Uy, binigyan mo ako ng regalo. Uy, para bang merong offering, parang peace offering or something without, hindi, wala lang yan, nalid lang ako. So, hindi nyo ba napansin yon? Gagawin mo lahat yung pamamaraan. Kasi minsan, sa isip mo pa lang, pag nag-isip ka na ng medyo alanganin, di ba, pag nakita mo na, iba na yung tema ng mata mo, kasi may naisip kang something. Hindi nyo ba naranasan yon? Kaya dito, yung be merciful to me, though my ways. Kasi minsan yung ways natin, everyday, parang medyo hindi mo mamamalayan eh. Bigla ka na lang, iba yung pakiramdam mo, parang nanlulumo ka.
Tapos pagdating ng gabi, Lord, ano? Yung palang kanina, yung palang kahapon, yung palang ganito. So there is a sense of restoration to be reconciliation. Yung susunod pa, di ba? Tingnan niyo, nakakatuwa to eh. Oh. Your word, ito, I do about my ways and turned my feet to your testimonies. Anong ibig sabihin dito? And I made haste, did not delay. Oo, kasi pag, ewan ko kung naranasan nyo, pag pinatagal mo, pag pinatagal mo yung damdamin mo, biro mo, tagal mong, inabot ka na 1 araw, 2 araw, medyo meron kang alanganin na puso doon sa tingin mo, medyo hindi nastugunan o nasunod yung gusto mo o meron sa tingin mo nagawa o nasabi na walang ibig sabihin. Tapos kapag ikaw ang merong daladala nun, tapos hindi ka nag-go back or turn to His testimonies na ginawa ni Lord sa word niya, dito sabi niya, do not delay. Kasi minsan, Pag tumatagal kasi, lalong yung agony, ewan ko kung may naramdaman nyo na yung agony. Hindi, di ba minsan parang ang tagal mo nang makatulog, di ka makatulog, pero ayaw mo pa rin dahil kasi parang sa tingin mo, wala naman akong doon, walang kakwenta-kwenta. The more na sinasabi mo yon, tumatagal pa rin yung mo. Hindi nyo napapansin yon na parang gano'n. Pero kung you seek God wholeheartedly, iba yun. You deal with God earnestly, then nire-examine mo yung sarili mo. Sabi nila, Beb, the Christian life is to be one of constant self-examination. Paggabi pa, siguro, Parang part of Christianity kasi yun, yung nag-e-examine ka palagi. Susunod kasi meron sa gabi Yung dito sa gabi, pero minsan hindi ka na nagkakaroon ng self-examination pag uwi mo, tulog ka na dahil pagod eh. Pero pagka nag-iugali mo, ano ba yun kaninang umaga, ganito? Ay, kaninang umaga. Alam mo, si Arnold, pagka nakita kanya kami lalabas, hahabulin niya kami. Tapos sabi niya, gusto mong pancake? Gusto mong ganito? Maliliit na bagay lang yun. Kasi ang tawag ng peace offering. Hindi. Ugali na niya yun. Oo. Para bang kahit ano yung niluluto niya, gusto niya tikman mo. Tapos kukuha, sarili pa yung lalagyan niya. Kaya minsan, alam mo ba, etong mga nakaraan, maaga kami umaalis. Palagay ko, inaabangan niya kami. Meron ng pancake, meron pang syrup. Wala lang butter kasi matutunaw eh. So imagine, kesa bibili ko sa McDo, mga 100 plus din, parang wala lang eh, di ba? So yung mga, kasi dun sa ating lesson no Sunday, you have made me and fashioned me. Kasi we are fashioned by God dun sa Ephesians 2:10. We are God's craftsmanship, fashioned to do good work. Di ba isipin mo? Fashion to do good work, no? Oo, hindi mo lang mamamalayan yun. Diba? Pag gising mo pa lang, kahit ano yung meron kapag may sabi mo, pag may nakasalubong ko, tingnan ko kung ano yung mabibigay ko. Di ba? Kahit maliliit lang. Hindi nyo napansin yun. So ito, make haste. Ang Do sabi not delay, sabi. To keep your commandments. kasi pag pinatagal mo, ay nako. Ikaw ang nasa losing side. Kahit na sa tingin mo wala ka namang ginagawa, wala ka namang iniisip, wala ka namang sinasabi, the fact na merong conviction ng Holy Spirit, there is something wrong. So you have to go back hastily. So, heartily sought and hastily decided na to be reconciled or to, yes. So, tuloy natin bukas to. Hanggang 64 pa to eh. Okay ba sa'yo bukas? Kasi si Pastor JB, merong gagawin eh. Pero tingnan natin, marami tayong mga manggagawa dito. May birthday na muna. Okay. Thank you, Amen. Lord. Sa lahat po ng mga may birthday ngayon, kagaya ni Sister Nicole Villanueva. Happy birthday, Nicole! Sister Joanne Garcia. Anak ni si Joanne?
Joanne, happy birthday. Sister Adelita Palakpak. Amen. Sister Rachel Estrada. Anak Si ni- Doktora. Oo. And Sister Donna Viudes. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Happy birthday po sa inyo. Yung mga yung mga sagot nila, yung kanina, yung what makes Eh, you happy? ano daw? Karamihan family. Oo naman. Oo. Si Eteng, si Michael daw. Oo naman. Asawa, Yes. pamilya, Kasi one anak. flesh na. One flesh apo. na. Yes. Oh, di ba si Sister Edith lang kakaiba yung sagot? Sino? Sister Edith, Ano? Trinidad, Ano sagot? students. Kasi teacher, principal siya Oo, eh. gusto niya, no? Oo Gusto nga. niya talaga yung pagtuturo. Amen. Si family din, si Sister Tess. Merkado, mga apo. Pamilya. Oh. Happiness of my family din, kay Pichi. Masaya kasi ang pamilya, medyo magulo. Kaya exciting, ano? Tama ba ako? May sumasagot, ano? Masaya eh. Kung Hindi rin. Hindi rin daw. Hindi rin. Kasi merong pamilyang magulo, pero iba yung gulo masaya. yun ang ibig ko sabihin. Okay. Ibang gulo naman yung nasa isip mo eh. Iba ba? Iba Oo, ba? masaya yan. Ibig sabihin, may kulay ang buhay. Oo nga naman. Oo, merong mga gagawin si Lord na milagro. Oo, tama, kita tama. mo na. Oo. Ayan, ha? Ano lang din naman, minsan naman, alam nyo, kagabi nga, itong mga nakaraang araw, hindi naman din, maraming mga ganap, maraming kaganapan. Tapos naiisip ko rin yun, ako masyadong overthinker kasi talaga ako. Kaya hindi ako masyadong nakakatulog di ba? Tapos, mag-e-end up lang din naman ako sa salita ng Diyos. Pero parang, yung tinatakbo ng isip, di ba, kung Oo. ano-ano na. Tapos, pamamalayan mo, pag dumaan na yon, Wala lang. wala lang pala yung iniisip Kasi mo. portion mo Parang na ganon. si Lord eh. At saka, Siya na yung treasure mo eh. at saka rin naman, gising ulit. Ng dugo. Oo, kasi minsan nagiging, pag wala tayong mga problema, wala tayong Kasi mga minsan ganyang mababa pangyayari ang sa dugo. buhay. Parang ganon. Parang ganon, monotonous lang, Gusto okay mong lang. kumukulong dugo. ganon. Pwede rin, ganon. Minsan kinakailangan din yun no? Pero mo pagka mayroong boiling Oo, point, oo. boiling point in serving the Lord. Kumukulo. Amen. Kala mo Sige. Tayo po'y magpapaalam na dito sa Repeat New Song of the Week. Ayan, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo nito. Ano ba yan? Tithes is a blessing. Sabi nung kanta ni Sister Mila Santarinala. Baka mamaya hindi nyo tapusin tong kanta na to, ha? Dahil tithes is a blessing, mga kapatid, ha? Naku, kayo po, yan ang susi. Bahala po kayo. Pero tapusin nyo at pakinggan po. Baka mamaya tayo po ang kinakausap ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po'y manalangin muna. Hallelujah. Mag-close Lord, na maraming salamat sa opportunity na to share your message sa lahat. Sa inyo po nagmula lahat ang karunungan.
and the anointing. At alam ko na the grace of the Lord, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit is always with us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you mga kapatid. See you tomorrow. Into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. God's protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Second Timothy 2:2